achievement unlocked ang No Kings Day protest sa Amerika dahil sa record-breaking number ng mga taong sumali sa marcha. Isa itong patutsada kay US President Donald Trump na ayon sa kanila ay nag-aastang hari dahil sa pagpapalawak ng kanyang kapangyarihan. Ang detalye sa Agenda Report ni US Correspondent Don Tagala. Ito na ang pinakamalaking kilos protesta sa kasaysayan ng Estados Unidos. Mahigit 7 milyong tao ang dumalo sa pangalawang No Kings Day protest nitong weekend. Mula West Coast hanggang East Coast, record-breaking sa dami ng protesters sa mahigit 2,700 peaceful protest at walang ni isa ang naaresto mula sa mga pro-democracy advocates. Ayon sa mga leader ng protesta sa New York City, itong kilos protesta ay malaking pushback laban sa Trump administration at ang kanilang sinasabing anti-immigrant, anti-democratic policies kasama na ang militarization sa mga blue cities and states. We are here today because it is this city, it is this state that cannot, will not, and will never bend the knee to any regime that tells us that we do not belong. We are America and we won't let you take her. Today we say no kings. In Washington, D.C., there is a total breakdown of our democracy. Tyranny and liberty cannot live in the same house. So today we say no kings. Sa New York City, mahigit 100,000 katao ang nagmarcha sa 7th Avenue mula Times Square hanggang sa Union Square. Kasama na rin dito ang ilang Filipino-Americans na nagsasabing pagod na sila sa mga polisiya ni President Trump na may kasamang political persecutions ng kanyang mga kalaban sa politika, ang Democratic Party at ang kanilang mga miyembro at supporters. This is the only way that we're going to get Trump out of power is by showing in numbers that we do not support kings, we do not support fascists, we do not support all the people that he's appointing and these law cases, etc. So, cutting funds for the people who need it the most. Bago pa man nangyari ang protesta, Republican leaders tulad ni Mike Johnson ay binansagan na ang No Kings Day bilang I Hate America Day. Hindi man ito totoo, inihalin tulad pa rin ito ang mga Democrat bilang Antifa members na bayolente at radikal. Pero ayon sa Filipino-Americans, ang No Kings Day March ay mapayapa, isang malakas na show of force at celebration ng First Amendment right, kasama na ang free speech at ang karapatang magtipon-tipon at magprotesta. We don't even have arrests and they're just trying to pull straws in the wind to say anything negative, to call us Antifa, to call us terrorists, to call us anti-American, etc. And it's not true at all and we're very peaceful. I know I may not make a difference, but I think parami ang tao. This is about practicing your rights. It is about speaking your truth and just fighting for your little part of your world. Para sa mga protesters, ang No Kings Day ay isang pagtutol sa agenda at polisiya ni President Trump na sinasabi nilang hindi makademokratiko at hindi rin ayon sa rule of law. Itong record-breaking march na may mahigit 7 milyong marchers ay isang pagtuligsa sa administrasyong pilit na ipinagkakait ang kanilang mga karapatan bilang mamamayan ng Amerika. Hey, hey! Ho, ho! Donald Trump has got to go! Don Tagala, Billionaire News Channel, New York.